Maraming tao ang nagnanasa na yumaman, dumami ang ari-arian, achievements. Paano kung yung mga bagay na yan ang humihila pala sa'yo, papalayo sa ating Panginoon? Ito ang danger sa isang taong greedy. Masyadong sakim sa mga bagay-bagay. Hindi masama ang magtrabaho, magnegosyo, mag-ipon. Ngunit, ang pagnanais na magkaroon ng higit pa ay naging sentro ng ating buhay kaysa sa Diyos, iyon ay tinatawag na kasakiman. Hindi perang ugat ng kasakiman at kasamaan, kundi ang paghangad at pag-ibig sa labis. 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Habang tayo ay nasa last days, tingnan natin, even Christians nalalaglag sa ganito. Number 1, grasping materialization. Hindi siya masaya na kung ano ang meron sa kanya. Sabi ng Lucas 12:15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa dami ng kanyang ari-arian. Ang sakim ay hindi kontento, laging naghahanap kahit meron siya. Habang tayo ay nabubuhay sa huling panahon, ang kayamanan nagiging sukatan ng tagumpay at seguridad imbes na sa Panginoon. Hindi masama ang magkaroon ng kayamanan. Ang masama o ang kayamanan ang nagmamay-ari sa iyo. Number 2, greed becomes idols. Nagiging mas mataas na ang kayamanan, ang pagnanasa kaysa sa ating Diyos. Kapag mas mahal na natin ang pera kaysa sa Diyos, siguradong nagiging Diyos mo na ito nang hindi mo napapansin. Colossians chapter 3 verse 5, ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Matthew 6:24, hindi nyo maaaring paglingkuran ng Diyos at ang kayamanan. Greed leads rebellion against to God. For example, maraming tao ang handang magsinungaling, mandaya, manlamang ng kapwa para lang magkaroon ng limpak-limpak sa lapi. Sabi ng Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat gawin ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. Kawikaan 15:27, ang sakim sa pakinabang ay nagdadala ng kapahamakan sa kanyang sambayanan. Tandaan niyo to kapatid, ang kasakiman ay hindi lang sumisira ng relasyon natin sa Panginoon. Sumisira ito sa kapwa at sa mga pamilyang nakapaligid sa atin. Greed opens the door Satan's deception. Ginagamit ni Satan ang kasakiman upang ilayo ang tao sa Diyos. Ipinapaniwala niya sa tao na ang kaligayahan ay makukuha sa pera at sa mga ari-arian. Pero panandalian lang, subjective. Totoo, sa Diyos natin makukuha ang tunay na kasapatan ng buhay. Matthew chapter 16 verse 26, ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Hindi against ang Diyos sa pagpapala. Ang ayaw ng Panginoon na yung pagpapala ay maging kapalit ang tagapagpala. Sabi ng Hebrews 13 verse 5, mamuhay kayo ng walang pag-ibig sa salapi at masiyahan kayo sa anumang mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Ang Diyos ba talaga ang naghahari sa puso natin o ang paghangad ng mas marami pa? Dahil kung ang Diyos ang naghahari sa atin, ang kaligayahan ay ang paglapit sa Kanya at pag-aakay ng ibang tao papalapit sa ating Panginoon, sapagkat napakalapit na niyang dumating.